Lauretta's POV. Kaswal nakapamulsa lang siya sa suot na brown khaki pants. Tinanohan niya to ng white button-down shirt. Mariin niya akong tinitigan lang na ilang segundo. Hindi siya nagsasalita. Anong ginagawa mo rito? Nag-iwas siya ng mukha. Dahil sa ginawa niya, mas nadipina ang kanyang Adam's apple. Pansin ko ang paggalaw nito dahil sa mabigat na paglunok niya. I... I came here to actually beg. Baka sa boses niya ang panggigigil. Muli niya akong tinignan. Lantarang tumalim ang tingin niya sa akin, pero hindi pala dapat. Kayo pa rin pala ng lalaking yon, ha? Naningkit ang mga mata ko dahil sa kalituhan. Anong pinagsasabi mo? Sinong lalaki? Hanggang ngayon ba talaga? Gagaguhin mo pa rin ako? Malamig niyang sabi. Si Benji yun kanina, di ba? Umawang ang labi ko. Nakita niya kami? Nanlamig akong bigla na maunawaan kong siguro'y tumatakbo sa isipan niya na tungkol sa amin ni Benji. I was restless for a month. Kakaisip sa marahas na pagtato ko sa'yo nung tumawag ka. It nearly killed me thinking how I hurt you. So I came here thinking that I should beg. Sabi ko sa sarili ko magmamakaawa ko hanggang sa mapatawad mo ako. Hanggang tanggapin mo ulit ako. Tapos naabutan ko kay ni Benji. Humina ang boses niya sa huling sinabi. Tila ba nauubusan na ng lakas. Dumapo ang tingin niya sa tiyan ko. Umigting ang kanyang panga. Maybe Felicima is right, huh? Siguro nga hindi ko talaga anak yung batang pinagbuntis mo. Sa isang iglap, dumapo ang palad ko sa pisngi niya. Umalingaw sa buong paligid ang tunog na dulot ng pagsampal ko sa kanya. Ang kapal na mukha mong sabihin yan sa akin? Nanginginig kong sinabi. Hindi siya natinag. Ni hindi siya ngumiwi sa sakit ng sampal ko. Puno ng galit ang mga mata niya. Sa kauna-unahang pagkakataon, pinantayan ko ang galit niya. Wala kang karapatang sabihin yan tungkol sa anak ko. Sigaw ko. Binaba niya ulit ang tingin sa aking tiyan. Punong-puno ng pagkasuklam at pandidiri ang tingin ay pinupukol niya. Why would you care? Pinalaglag mo naman, hindi ba? Natigilan ako. Iniisip niyang pinalaglag ko nga ang bata. Bakit baka sa boses niyang pagtutol gayong wala naman siyang pakialam noong sabihin ko yun sa kanya? Bakit puno ng panga ako sa ang tingin niya sa akin ngayon? Pues kung ganoon din lang ang tingin niya, hahayaan ko siya. Oo, ano ngayon kung ipinalaglag ko nga? Ano ngayon? Tingin mo naman hindi yun sa'yo, di ba? Sige, kay Benji yon. Oo na, kay Benji yung bata. Sigaw ko. Patong-patong na mga kasinungalingan para lang masaktan siya, para maibalik sa kanyang sakit na pinaranas niya sa akin. Bumuka sara ang bibig niya. Sa huli matigas niya itong itinikom. Nalilito ako sa pinaghalong galit at sakit sa mga mata niya. Hindi ko maintindihan kung bakit ginagawaran niya ako ng malimaling kombinasyon ng emosyon. Umalis ka na. Muli kong sigaw pero para naman siyang tuod na nakatayo lang sa harapan ko. Pwede ba umalis ka na? Umalis ka na. Sunod-sunod pang sigaw ko. Walang pakialam kung nakakaistorbo ba sa mga kabahayan. Walang imik niyang sinunod ang sinabi ko. Unti-unti akong yumuko hanggang sa makarinig na lamang ako ng pinapaharurot na sasakyan. Hindi ako umiyak. Pinigilan ko lang ang sariling umiyak. Hindi na ako iiyak para sa kanya. Nanginginig ang buong katawan ko sa galit. Mas nangibabaw dito ang matinding sakit. Nangangatog ang tuhod ko hanggang sa hindi ko na nga ito maramdaman. Nagdilim ang paningin ko. Nawalan ako ng ulirat at tuloy ang humandusay sa sementadong kalsada. Nang magising ako, una kong napansin na isang dextrose na nakakabit na sa braso ko. Mula rito ay ginala kong tingin sa kabuuan ng silid kung nasan ako. Napagtanto ko kaagad na isa itong ospital dahil sa puting kulay na nakikitang pinta sa kabuuan. Gising na si Lauretta. Si Donita na mabilis nagpunta sa gilid ng hinihigaan ko. Mabilis na lumapit din si Ma'am Dilin at Ate Jalay. Bakit ako nasa ospital? Nahimatay ka sa kalsada, Lauretta? Mabuti nilang pinasundo kita kay Tessa dahil nag-alala kami sa iyo kung bakit tatagalan ka sa tindahan. Kaya ayun, nakita kanyang pinapalibutan na ng mga tao. Dinala ka namin dito sa pinakamalapit na ospital. Lumunok ako at pumikit ng mariin ang inaalala ang mga nangyari. Unti-unti akong napahawak sa tiyan. Dumilat ako. Bumungad sa akin ang pinaghalong lungkot at pag-aalala na bumalatay sa kanilang mukha. Humandusay ako sa kalsada. Ang baby ko. Baka napano ng baby ko? Mas dumapit pa si Donita sa akin. Marahan niyang hinaplos ang buhok ko. Na-check na ba ng doktor ang baby ko? Baka naipit to sa loob. Natataranta at nag-aalala kong sabi. Tumigil si Donita sa paghaplos sa aking buhok.
Marahan niyang kinuha ang kamay ko. Napapikit siya. Kasabay ng pagpigpit ng pagkakahawak niya sa aking kamay. Naramdaman ko naman ang kanyang luha na tumulo sa bandang noo ko. Wala na si baby. Laureta? Namamaos niyang sambit. Ha? Anong pinagsasabi mo? Nandito pa sa tiyan ko ang baby ko. Nakunan ka, Laureta. Wala na si baby. Unti-unti akong bumangon. Hindi ko inalintana ang sakit ng katawang nararamdaman. Gusto kong patunayan kay Donita na nagkakamali siya. Kaagad nila akong inawad. Hindi totoo yan. Buhay yung baby ko. Ako ang ina niya kaya alam ko. Nandito na si Doc. Just stay on the bed, Laureta. Marahang sabi ni Ma'am Dalen. Unti-unti akong kumalma. Sasabihin ni Doc sa kanila na okay ang anak ko. Makikita nila. Magiging okay ang lahat. Humiga ulit ako at kagad na napatingin sa babaeng doktor. Doc, ang anak ko. Kamusta ang anak ko? Napatingin siya sa mga kaibigan ko. May kung anong namagitan sa tinginan nila. Nang muli niya akong tinignan, bumalatay sa kanyang mukha ang matinding kalungkutan. Ginapangan ako ng walang humpay na kaba. Ikinalulungkot kong sabihin sa iyo, Miss Gutierrez, nagkaroon ka ng miscarriage. Masyadong mahinang kapit ng baby. Hanggang doon lang ang narinig kong sinabi niya. Nabingi na ako. Miscarriage? Ito lang ang tanging na mayani sa pandinig ko. Hindi pwede. Ibalik mo sa akin ang anak ko, ang baby ko, ang kawawang baby ko. Humahagulhol na ako. Naiiyak akong niyapo si Donita. Kasabay ng pagkawala ng anak ko, pinatay ko na rin ang sarili ko. Sabi ni nanay, bibisitahin ka raw niya ulit dito sa apartment bukas. Ipagluluto ka raw niya ng pinakbet. Di ba paborito mo yon? Masiglang anunsyo ni Donita habang hinahawi ang kortina sa bintana ko. Alam ko naman na gusto niya akong hawaan ng sigla. Gustuhin ko man na pagbigyan siya, hindi ko magawa. Pati yata emosyon ay pinatay ko na. Lumipat ako ng upuan, nagpunta sa may sulok para maiwasan ang sinag ng araw. Ipinagpatuloy ko ang tahimik na pagbabasa ng libro tungkol sa babies. Pansin ko sa kanyang mga hakbang ang paglapit niya sa akin. Hindi ka pa ba napapagod na magbasa niyan? 2 linggo na. Ipahinga mo na yung mga mata mo, Day. Hindi ako nagangat ng tingin. Nagpatuloy lang sa pagbabasa. Ang sabi rito, dapat daw binabasahan ng mga kwentong babies kahit na sinapupunan pa lang dahil nakikinig pa rin daw to at tiyak magiging matalino paglaki. Tingin mo, ano kayang storybook ang magugustuhan ng baby ko? Dinig ko ang malalim mapagbuntong hininga niya. Akin na yung libro mo. Utos niya. Umiling ako. Hindi pa ako tapos eh. Kailangan ko pang basahin ng mga susunod na pahina para kay baby. Kailangan kong malaman. Walang pasabi niyang hinablot ang libro na hawak ko. Kumuha ko ng bago mula sa ilalim ng center table. Binili ko ang mga to nung unang buwang pagbubuntis ko. Hindi ko pa man nabubuksan ang libro, hinablot na naman niya ito. Kumuha ulit ako, ganun pa rin ang ginawa niya. Kumuha ako ng 2 pa. Marahas niya itong kinuha mula sa mga kamay ko. Tama na, Laureta, singhal niya. Muli ako nangapa sa ilalim ng center table, ngunit wala na ako nahanap pa. Hinawakan niya magkabilang balikat ko. Niyugog niya ito. Hanggang kailan ka ba magiging ganito? Nakakaimbiyerna ka na. Kailan ka ba magpapakabuhay ulit? Parang tuod ko siyang tiningnan. Hindi ko alam kung bakit puno ng pag-aalala ang itsura niya. Hindi ko alam kung bakit lahat sila nag-aalala sa kinikilos ko. Papasok na ako sa trabaho ngayong Lunes. Hindi mo ako kailangan i-chaperon. Walang kabuhay-buhay na saad ko. Napasabunot siya ng sariling buhok. Laureta, hindi ganyan ang ibig kong sabihin. Magpakita ka naman ng kahit konting emosyon. Magpakita ka naman ng interes sa buhay. Mabuhay ka naman ulit. Nag-iwas ako ng tingin. Magtatrabaho na nga ako ulit, diba? Wala na si baby mo. Dapat simulan mo ng tanggapin ang katotohanan na yan para makausad ka sa buhay. Tanggapin mo na, parang awa mo na, Day. Suminghot ako. Unti-unting nanginginig ang mga labi ko pero ayaw pa rin magsilabasa ng mga luha. Tila ba naubos na ito? Nanginginig ang buo kong katawan sa emosyon na hindi ko na kayang ilabas pa. Umungol ako na parang sugatan na hayop na kailanman hindi na magagamot. Niyapos ako ni Donita at siya na ang gumawa sa bagay na hindi ko na kaya pang gawin, ang umiyak. Hindi ko man lang siya nabigyan ng pangalan. Paulit-ulit na sambit ko pa habang niyayakap niya. Ingay ng katok mula sa pintuan ang gumising sa akin isang umaga sa sumunod na araw. Suot ang duster na pantulog, lumabas ako ng kwarto para pagbuksan ang kumakatok.
Nang mabuksan ang pinto, bumungad sa akin si Chang na nagpupuyo sa galit ng mukha dahil sa pamumula nito at paulit-ulit pagtaas baba ng kanyang dibdib. Ito ang unang beses na muli ko siyang makita simula ng huli niyang pagbisita sa akin sa cafe para humingi ng pera. Hindi niya alam na buntis ako at siguro hindi niya rin alam ang pagkawala nito. Ano pong kailangan ninyo? Walang kaimo-emosyon kong tanong. Wala na akong pakialam kung pagsasalitaan man niya na mas sakit na salita dahil wala nang mas dadaig pa sa sakit na kasalukuyang tinatamasa ko. Walang pasubali, pumasok siya sa loob. Hinayaan ko siya at muli ko sinara ang pinto at sumunod sa kanya. Parehas kaming nakatayo sa may sala kahit na may mga upuan naman. Buwaba ang tingin ko sa may kamay niyang may hawak na isang razor na pang haircut. Lumapit siya sa akin at tinarap niya ako. Ikaw ba ang bumili ng bahay ko? Galit niyang tanong. Kumunot ang noo ko. Hindi ko po alam ang sinasabi ninyo. Isang malutong na sampal ang iginawad ng kamay niya sa akin. Napangiwi ako sa sakit. Sinong niloloko mo? Ginamit mo sigurong pera ng kinakarantari mong may asawa, no? Hindi ako sumagot. Nanigas lang sa kinatatayuan. Marahas niyang hinila ang dulo na nakalugay kong buhok. Pinabayaan ko siya. Punyeta kang bata ka. Matapos kitang palamunin, tutuklawin mo rin ako? Sasaksakin mo ako sa likod? Ako na nagpalaki sa'yo. Hinili niya ako, hawak ang buhok ko. Kiniladkad niya ako sa loob ng sarili kong apartment. Hinayaan ko siya dahil wala naman akong maramdaman. Hindi mo ba ako lalabanan? Abat siguro nga guilty ka talagang marandutay ka. Sa pilitan niya akong pinaupo sa silya na nasa tapat ng tukador. Nakita ko ang mukha ko sa harap ng salamin, ngunit wala akong ni konting koneksyon na nararamdaman sa babaeng nasa harap. Dinuro-duro niya ang ulo ko. Dahil sa panghihina, paulit-ulit ako napayuko. Hindi ko siya pinigilan. Ano bang pinagmamalaki mo? Itong maganda mong mukha? Sige, tingnan natin. Dinig ko ang tunog ng inon niyang haircut razor. Hindi nagsegundo, pinalandas niya ito sa ulo ko. Maganda ka, di ba? Pwes tingnan natin ngayon ang ganda mo. Hindi ako humarap. Nanatili lang diretsong titig sa salamin. Unti-unti na ngang nalalagas ang mahabang buhok ko. Wala pa rin naman akong maramdaman. Hindi ko na marinig pa ang mga pinagsasabi ng tiyahin. Nilukob ng ingay ng kanyang razor ang pandinig ko. Unti-unti ko nang nakitang babae sa harapan na ngayon ay kalbo na. Hindi ko pa rin siya makilala. Ilang minuto pa ako nakatitig lamang sa babaeng nasa salamin. Hindi ko namalayan ang paghinto ni Chang sa ginagawa. Gusto ko siyang sabihan na hindi pa siya tapos dahil may mumunting mga buhok pa na natira. Dahan-dahan ako napalingon at hindi nakita ang sariling tiyahin sa likuran, kundi nasa gitna ng sahig dahil sa pagkaladkad sa kanya ng isa pang babae. Isang babaeng kamukhang kamukha ko. Isang babae na siyang nag-unang nag-ambandona sa musmos na ako. Ako ang bumili ng bahay mo, kaya't lumayas ka na ngayon din. Sigaw ng aking ina sa sarili niyang kapatid. Punong-puno ng galit. Bumaba ang tingin ko kay Chang na ngayon ko palang nakitaan ng matinding takot. Nanginginig siyang tumayo at parang tuta na mabilisang lumabas na ng apartment. Nilingon ako ni nanay. Ang galit na nakita ko sa kanyang mga mata kanina, kaagad na palitan ng habag at matinding pag-aalala. Pinagmasdan niya ang itsura ko. Marahil ang nakikita niya ay isang kalbo na nakasuot ng puting duster. Patay na sa loob. Puwarang lumagas ang talon na bumuhos ang mga luha niya. Dahan-dahan niya akong nilapitan. Animoy isang daga na takot sa leon. Na walang parang bulang katapangan na pinamalas niya kay Chang kanina. Nang maabot ako'y kaagad niya ako niyakap na mahigpit. Laureta? Laureta, anak ko. Patawarin mo si nanay. Patawarin mo ako na huli ako ng dating. Humagulgol siya. Kahit gaano kainit ang yakap niya, ganon din kalamig ang isinukli ko. Mahal kita, anak. Mahal na mahal kita. Gumuho ako. Tanging mga salitang yun lang pala ang matagal ko nang hinihintay. Napaungol ako sa matinding sakit na pinagdaanan. Umalingaw-ngaw ang sakit at galit ng bawat ungol ko sa buong apartment. Unti-unting nawala ang sakit. Napalitan ito ng puot at galit. Galit para sa lahat ng lalakit. Galit para sa sarili. Lahat ng iyon niyakap ng ina ko. Siguro nga nang hina na rin siya dahil ang paluhod ng bumagsak sa sahig ay sumunod naman siya. Aalis tayo rito. Laureta, ilalayo kita rito. Babangon ka. Tutulungan kitang bumangon. Kasabay ng pangako niya ay ang pinapangako ko rin sa sarili. Mabubuhay ako.
Yayakapin ko ang galit. Mabubuhay ako para maghiganti. Oras na para uminom ka ng gamot. Magiliw na bati ko sa matandang ginang na isa sa mga residente ng nursing home dito sa Canada. Ngumiti siya ng matamis. Kapag nainom ko na ba, yan, bibigyan mo na ako ng cupcake? Ngumiti ako pabalik at kinuha na ang maliit na tableta mula sa lalagyan nito. Oo naman po, dahil mabait kayo, 2 cupcakes ang ibibigay ko. Kaagad niyang ibinuka ang kanyang bibig. Mahina ako natawa habang naiiling sa pinapakitang kasabikan niya. Iniabot ko rin sa kanya ang tubig. Sige, Nay ha? Babalik ako dito mamaya at dadalhin ko ang cupcakes ninyo. Sige. Lumapad na ang kanyang ngiti. Niligpit ko ang mga gamot niya at lumabas na ako ng silid para pumasok naman sa isa pa. Di na ako nagulat na makita mga kalat sa sahig. Mga sinadyang tinapon na unan at kumot. Myrna, you made a mess again. Mula sa bintana napatingin sa akin na matanda. Minanipula niya ang inuupo ang wheelchair para makalapit sa akin. Can I go out now? Yumuko ako para maglibel ang mga mata namin. What did Nurse Jane tell you? Umasim ang kanyang mukha. That I should clean after my mess? Nagkibit ako ng balikat. Then, you know my answer to that. For now, I'm going to help you clean up this mess. But, if you do it again, I won't be there to help. Marahas siyang tumango at pinulot ko ang mga unan sa sahig. Iniabot ko ang mga ito sa kanya at siya nang nag-ayos nito sa kama. Matapos magawa ang routine ko na pagsusuri sa bawat silid, bumalik na ako sa nurse station. Dahil sa matinding pagod ay pabagsak akong naupo sa silya. I can still smell her shit. Sambit ng kararating lang na kasamahan kong nurse aide na si Shaira. Tulad ko ipabagsak din siyang naupo sa bakanting silya na nasa tabi ko. Si Leticia? Panguhula ko. Tinutukoy ang 70 anyos na matanda. Ngumawi siya. Oo, natay na naman siya sa higaan niya. Ang dami! Ngumisi ako. Mas nauna ako ng pasok sa kanya sa nursing home dahil mag-iisang taon pa lamang siya. Hindi ka pa talaga nasasanay. Ayaw kong masanay. Ayoko na maging nurse assistant. Ano bang pinagkaiba natin sa caregiver? Medyo pareho lang naman. Mas malaki nga lang sahod natin kumpara sa caregivers dahil nagbibigay tayo ng medical assistance. Paliwanag ko. Alam na alam ko dahil pareho kong kinuhang 2 kurso. Noong nakabangon na ako mula sa pagkakadapa, una kong kinuha ang kursong caregiver. Kahit hirap pa naging sitwasyon ko, nagpursige pa rin ako. Si nanay nagkumbinsi sa akin noon dahil yun din naman ang kanyang trabaho dito sa Canada. Habang nag-aaral ako dito, naengganyo ako na doon din ang kunin ng kursong CNA or Certified Nursing Assistant. At matapos ngang 2 taon, nakagraduate din ako. At sa wakas, mahigit 2 taon na rin nagtatrabaho sa isang nursing home para sa Filipino community dito. Ilang sandali pa, nilapitan na rin kami ng aming head nurse na si Nurse Jane na may binabasang chart. Nasa edad 40 anyos na siya. Sa kabaitan, lagi kong naalala si Ma'am Daylin sa kanya. Ngayong araw po ba ang last day ng conference si Doc Max sa Toronto, Nurse Jane? Pangulit na naman ni Shaira na tinutukoy ang nag-iisang batang doktor sa nursing home. Mula sa kanyang binabasa, agarang napasulap si Nurse Min sa akin. May lihim ng ngiti sa kanyang mga labi. Tanungin mo si Loretta. I'm sure alam na alam niya. Malisyosong napatili si Shaira. Aalaskahin na naman ako ng 2. Sinasabi ko na nga ba alam na talaga ni Shaira kung kailan matatapos ang conference. Gusto niya lang talaga akong asarin. Kahit hanggang balikat lang ang haba ng hair ni Loretta, parang umabot pa rin sa sahig. Sana all talaga may doktor. May doktor ka rin naman na. Nakangising pang-asar ko pabalik. Sino? Si Doc Edward? 60 years old na yon at saka ang pagalitan ng ako ang alam nun. Ano yan ang tinutukoy ang espesyalistang doktor ng building. Napangiti naman ako. Ganon din naman ang naging unang trato ni Doc Max sa akin. Naalala ko pa, 2 linggo ko na sa nursing home. Napagpalit ko ang vitamins ng 2 matatanda. Is this your first day? Tanong ni Max sa akin sa matigas na boses. Nasa isang pasilyo kami. Kinabahan agad ako dahil sa narinig ng mga komento ng nurses sa kanya. Sabi nga nila masungit at napaka-perfectionist daw ni Doc Max. Bawal magkamali. Yumuko ako. Hindi po, Doc. This is my 2nd week. Marahas siyang bumuntong hininga. 2nd week? Jesus! 2nd week mo na pala pero hindi mo pa rin kabisadong vitamins ng mga residenteng naka-assign sa'yo?
I'm sorry po. I don't need your apology. I need your focus. Dahil sa linyang binitawan niya na yon, mas pinagigihan ko pa ang pagtatrabaho. Sa lahat ng mga punan niya, hindi lang vitamins ang kinabisado ko, kundi pati na rin hilig, gusto, at pinakaayon ng mga elderly residents. At sa tuwing maalala ko kung paano kong napapagalitan ni Doc Max noon, naalala ko kung gaano kalaki ang pinagbago ko, kung paano ituring ang trabaho. Kakatapos lang ng shift ko nang ikinilabit ako ni Shaira. Sama ka sa amin. Iinom kami mamaya sa bar, pampatanggal ng stress. Day off naman bukas. Hindi ako pwede. Alam mo namang iniintay ako ng inspirasyon ko sa bahay. Hay, nakakaingit ka talaga. Dito sa nursing home, inspired ka. Pati sa bahay, inspired ka pa rin? Tumayo na ako. Dadaan pa ako ng locker para kunin ng bag. Sige mauna na ako. Naghintay na ang pinakamamahal ko sa bahay. Nakangiti kong paalam. Napairap si Shaira, ngunit nakangisi naman. Oo na, nagsiselos na ako. Nagpapainggit pa talaga ito. Mahina ako natawa at iniwan na siya. Hindi umabot ng 10 minuto ang ibiniyahe ko. Hindi rin naman masyadong traffic. Nang marating ang bahay, pinarada kong kotse sa garahe at bumaba. Nakabukas pa ang ilaw sa sala. Napasulyap ako sa suot na relo. 7:00 na ng gabi. Binuksan ko ang pinto ng bahay at pumasok na sa loob. Sinara ko ulit ito at nakita ang taong pinaka-importante sa buhay ko. Ang taong mamahalin ko hanggang sa mamatay ako. Baby, Nanay is here! Tawag ko sa aking anak na nakasuot ng ternong pajama pantulog. Isang milagro. Ganon ko ituring ang nangyari. Siguro para sa mga doktor at ibang tao, kapalpakan ng ospital na pinagdalhan sa akin ang pag-anunsyo na walang anak ko dahil wala na tong heartbeat at nakunan ako. Noong sinabi ko na nakunan ako kay nanay sa una naming pagkikita, kinabukasan nag-aral niya akong pinatingnan ulit sa isa pang doktor sa malaking ospital. Humingi siya ng pangalawang scan at doon nga nakitang buhay pa ang anak sa sinapupunan ko. Kumakapit pa rin to. Sinabihan ako ng babaeng doktor na ang naranasan ko raw noon ay ang tinatawag na ruptured placenta. Na ma-diagnose lang ng una kong doktor ang pagdurugo na miscarriage. Sabay ngang napahintong pagtibok ng puso namin ng sonographer na nag-examine sa akin nang nahanap niyang pagtibok ng puso ng anak ko. Halos buong araw akong umiyak noon. Ngunit hindi na dahil sa kalungkutan, kundi dahil sa walang paglagyan ng kasiyahan. Inawat ako ni nanay dahil baka raw maging iyakin din ang anak ko paglaki. Sa puntong yun ng buhay, unti-unti kong napatawad ang sarili kong ina.